Magandang gabi po sa ating lahat mga kausapan, ED. Ako si Attorney E. Ako si Doc D. Dito Usapang sa Ed. Naging usapang ED na. Usapang Ed. Ano ka ba? Usapang Ed. Usapang ED. Ini-spell Maging out Ed ko lang. Fermin. Baka maging Ed Fermin. Wag yun. Oo nga. Oh, hi, Ed. O, sige. Hindi Okay. na, wala tayo ngayon. Wala tayo sa studio. So, But I welcome po watched ang your lahat. episode, I watched your episode last Monday. Ang ganda. Last Monday kasama namin si Ed. Dr. Therese Bustos. Ang usapan namin ay foundational skills. And Ed Fermin was here. Okay, And anyway. and Ed Tonight, Fermin was there as a guest, as the guest host. sige. Oo. So, for tonight, nandito na ulit tayo. Kasama natin si, Erap. Ano na? Magulo na yung intro natin. Oh, magulo na yung intro. Tayo, magkamustahan muna tayo. Di ba tayo, nagsabi na ba tayo ng usapang Ed? Uy, nakasing tayo. Nagsabi na tayo, mali nga yung sabi ko, usapang ED. Nakascreen Usapang tayo Ed. si Pero hindi tayo Facebook. nagsabi ng season 2. Ganun. Oo, mag-behave Anyway, tayo. okay lang yun. Okay, Oo. so we have two episodes tonight and we're both very excited about this too kasi very relevant. No? First one, Yan. on usapang GASPE, so ESC, vouchers, and the TSS, and then usapang juvenile justice. Yun. So, hahatiin natin ang oras ngayong gabi. Parang laging kulang ang oras eh. Hahatiin Pero mo. ang unang usapan ay usapang GASPE. So, yung mga Correct. schools natin na may mga tanong about the new GASPE guidelines, mag-ready na kayo ng tanong ninyo. So, you can type it in the comment section para masasagot siya ng ating panauhin ngayong gabi. The foundational pillar. Biro lang. ating, ating guest. O, ikaw na magpakilala ng ating unang guest. Game na. So, bago tayo mapagalitan kay Lottie, no? So, this is the first of two deep dives. Huh? So, we Okay. do a deep dive on the GASPE programs and then a deep dive on juvenile justice. For the GASPE programs, kasama natin, ang introduction natin sa kanya dito, isa talaga siya sa mga matagal na sa Private Education Assistance Committee. In fact, nauna pa siya sa akin. No? Pero hindi naman po siya kasing tanda ng mga founding fathers natin. Like the late Dr. Armand Fabella. So he has brought over 2 decades of dedicated work in the Private Education Assistance Committee as the head of the monitoring and processing unit. And he plays a crucial role in ensuring the integrity of the education subsidy programs. He has consistently championed systematic transparency in the school subsidy verifications, and we are very proud of the work that he's been doing for us. A member of the management team of the PAC, let's all welcome tonight Mr. Rod Malonzo. Hi, Hello, Rod. Rod. Welcome back. Hello, hello. Good evening. Tsaka sa mga nanonood ngayon sa Usapang Ed, magandang gabi po sa inyong lahat. And it's Magandang nice to gabi. be here. I can see sa frame si Attorney Sam. So do we introduce her now before we focus with GASPE? Yes. So, ang isa pa po naming guest na para sa second half ng ating program tonight ay si Attorney Sabrina Datu. She's a public interest lawyer and also a consultant of Estrada Law, but she has also found her own law office, ang Datu Law. And she's actually, aside from being a public interest lawyer, she's an expert in international criminal law, having finished her advanced masters in law sa saan ba ito, the Netherlands. Yan. So, tamang-tama siyang ating subject matter expert ngayong gabi when we talk about juvenile justice law dito sa ating bansa, sa ating Pilipinas. So, welcome, Attorney Sab, to Usapang Ed. Good evening sa lahat ng nanonood. Nasa ano pala to eh. Sa Dahig pala galing ito eh. Tama ba? Nag-ano rin yan, nag-work pa yan sa ICC, no, bago bumalik ulit dito sa Pilipinas. Iba to. Oo, Okay. kaya, Thank you, Attorney Okay. Sam. Okay, proceed muna tayo sa GASPE, no? Kasi I think the schools right now, a lot of schools have already opened.
Mm-mm. And they're just they're putting together their documents to submit to the PAC and then eventually to DepEd for their grantees in the junior high school education service contracting program and the senior high school voucher program. Now, of course, Rod and I were in this regional orientation conferences. Pero sa paniniwala kasi namin, kahit yung mga magulang na wala sa conferences namin, dahil puro mga eskwelahan ang nandoon, ay kailangan malaman itong mga yung pinakamahalagang provisions nung pinaka-latest na DepEd order on the GASPE implementation. So, anong gagawin natin? So, Rod, ano bang bago? Ano bang bago dun sa guidelines? Actually, this year kasi, for school year 26-27, na talagang major na change sa guidelines natin is yung pagkakaroon na ng categories even sa ESC program. So, ibig sabihin nito is lahat ng learners po natin dumadaan na talaga sa isang selection na process at meron po talagang tinitingnan ng mga eligibility na requirements sa bawat categories po natin. Actually, may slides nga ako ngayon na nakaprepare pero hindi siya ganun ka-detail katulad ng pinapresent natin during the orientation. Kasi of course, at least we would like to present sa mga viewers natin na kung ano yung mga significant na changes dun sa guidelines, Kasi medyo talagang malaki ang pinagbago ng guidelines natin kumpara dun sa previous school year, especially on the ESC program. So, siguro, Rod, just for context, hindi naman ito parang bigla lang na ginawa ng DepEd na nagkaroon ng actually DepEd Order 11 Series 2026. Ito ay galing din sa batas, sa General Appropriations Act, kung saan nakalagay na kailangan bigyan ng prioridad ng programang ESC at voucher program yung mga mahihirap. Yun ay isa sa naging provision sa General Appropriations Act which was legislated. And it's very specific dun sa ganong klaseng requirement. Ngayon, bago lang i-explain ni Rod kung ano lahat yung mga documentary requirements at paano ang naging paglatag nito sa DO, makikita nyo rin naman na even if we are also think that we need to support those who need the subsidy the most, because it's a subsidy, realistically, sa implementation, hindi naman talaga yung poorest of the poor ang nakikinabang sa ganitong programa unless yung eskwelahan na mag-a-accept sa kanila ay hindi maniningil ng kahit na anong top-up sa mga batang iyon. Siguro yun ang paulit-ulit naman namin itong sinasabi sa mga senador at mga congressman sa mga hearings na dinalungan natin. At saka, Doc D, yung minsan may mga pamilya, yung mga estudyante na kahit wala ng top-up, kahit within the voucher value lang, ay hindi rin nila kaya, yung poorest of the poor, hindi pa rin nila kayang i-sustain yung education kasi may mga attendant costs pa rin, baon, yung pamasahe, libro, learning materials. So talagang hindi talaga, kung sasabihin natin subsidy lang, talagang hindi niya target yung poorest of the poor, middle income, baka lower middle income, may bracket din yan, di ba? So, siguro okay lang ba, Rod? Siguro for the benefit of yung mga first time na maririnig ang GASPE, siguro iyan natin, ano bang pinanggagalingan? What is GASPE? Ano yung mga different subsidies under it, ESC and vouchers? Maybe you can give them a brief overview of that. Yung GASPE program kasi nagsimula yung 1988, yung time sa Republic Act 6728 na mention ng 8545. Ang mga key na programs dito yung education service contracting for junior high school, and the in-service training program for teachers and the teacher salary subsidy. And there are several other programs under GASPE na SHED na ngayon na nagpapatakbo, and TESDA also. Now, nung nagkaroon tayo ng K-12 na law, RA 10533, dito naman na-introduce yung senior high school voucher program. So, yung senior high school voucher program covers senior high kay grades 11 to grade 12
Nag-start to noong 2016 kung kailan na full implementation ng K to K to Senior high school. senior high school. Yes, so matagal na itong programa na to, tumatakbo na to for almost 30 years, no? Kasi almost 30 years na tumatakbo itong program. So lalo na yung ESC, no, 98 pa siya. So talagang more or less pwede natin sabihin na marami nang natulungan ng ESC program ng mga estudyante, mga learners natin. Marami nga tayong mga nag-a-apply nga sa office namin na ESC grantee, no, voucher program beneficiary pala sila. So proud din sila na naging part sila ng program. Yeah. So ito yung ESC, yung programa ng government na pag ikaw ay nag-aral sa private school, meron silang ibibigay sa iyo na subsidy, no? Magkano ito ulit, Rod? Yeah, currently yung subsidy sa ESC, no, sa ESC, naka-tier siya. Yung pinakamataas na subsidy na pupunta sa National Capital Region, 13,000 pesos ang natatanggap ng bawat bata sa ESC program sa NCR. Pag highly urbanized city naman outside of NCR, 11,000 pesos. And then pag mga other than HUCs and NCR schools, ang matatanggap ng bata ay 9,000 pesos. Ngayon sa senior high school naman, sa NCR, ang pinamataas is 22,500 Per year? per year, yes. So, yeah, per year, per school year. Ang susunod naman doon ay mga highly urbanized cities naman outside of NCR, nakakatanggap sila ng 20,000 pesos a year. And then other areas, 17,500 pesos. And then sa TSS, nag-increase siya last year, no? Which is, we're really very happy na nag-increase siya from 18,000 pesos to 24,000 pesos per year for our teachers naman po ito. Para sa teachers. Okay. Siguro, Sige. ano ko lang, no? I-add ko lang kasi napakahirap na hindi mag-add. Kasi pwede parang tatanong lang no? Kasama ka na sa tatanungin. Liwanag ni Rod kanina, no? Siguro very significant yung nung nagkaroon ng voucher program sa senior high school or nagkaroon ng senior high school at inintroduce ang voucher program, ginawang automatically eligible lahat ng ESC grantees. Importante yan. Kasi kung grantee na sila ng 7 to 10, dinagdagan natin ng 2 years ang high school, then ginawa silang automatically eligible ng programa. Yung ding mga grade 10 public natin, ginawa rin silang automatically eligible. Kasi in school year 16-17, kulang na kulang talaga tayo ng classrooms, no? Dito sa senior high, kaya lahat ng grade 10 public automatically eligible. Sinasabi ko kasi dito sa bagong DO, dito nagkakaroon, no, ng discussion tungkol sa eligibility ng grade 10 public. Kaya gusto kong marinig ito ng mga magulang. No? Okay. Tapos, pangalawa, yung ESC, sinabi natin kanina, no, na ito ay nag-umpisa dahil nga congestion. Kaya nga siya service contracting. Tama? Pero alam mo yan, ERAP, lagi nating sinasabi, hindi congestion lamang ang kailangan nating i-address pag nagkakaroon ng subsidiya sa private. Maraming ibang objectives, no, na pwedeng ma-achieve kapag ang gobyerno binigyan ng support ang private schools to complement public. Yes. Isa na nga doon ang empowering the choice, no, of the parents, of choice of schools for their children. Ibig sabihin, hindi sila forced to send their children sa public schools. Kung merong subsidiya, nagkakaroon sila ng realistic choice or option to move their children to the public schools. Okay, so Rod, nandun na tayo. Having said that, anong bago sa so in terms of eligibilities, hindi na ba automatic yan na kung ikaw ay ESC grantee at magtutuloy ka sa senior high, hindi automatically eligible ka sa senior high school vouchers? Or kung graduate ka ng junior high sa isang public school, hindi ka na rin ba automatically eligible? Actually, yan yung bago nun sa guidelines natin kasi especially on mga graduates natin coming from public, no? Before kasi under sila sa category A, public grade 10 completer, automatic pasok sila sa voucher program. No, wala nang tanong-tanong, kita lang nila na nakakompleto sila ng grade 10 and pasok na kagad sila sa programa.
Ganun din yung mga ESC grantees natin last time, no, category B. So, ang nabago ngayon, no, ang isa dito is yung nagkaroon tayo ng category A, no, na ang category A ay grade 10 completers coming from social equity groups na na-identify ng DepEd. So, ang kasama dito sa social equity groups under category A are learners whose families are under the 4Ps program of the government, no? Learners coming from geographically isolated and conflict areas, yung GIDCAS na tinatawag ng government natin. Third is yung nasa IP community, learners who are IPs, indigenous peoples, PWD, and learners with special needs. So yun yung under category A. Walang distinction doon whether public or private. Okay. So, for example, your grade 10 completer, pasok ka sa category A, and the social equity groups that I mentioned, ang hihingin lang sa'yo is yung document na showing proof that you're, for example, 4Ps ka, 4Ps ID, papakita mo. Kung sinabi mong PWD ka, PWD ID, papakita ng bata. Automatic na yun. Eligible na Automatic. siya. Yun lang per% ng bata sa Okay. school. What Sa about school. indigenous students who are IPs? IPs, merong tinatawag tayo na in-issue ng Commission on Indigenous Peoples certificate ang tawag nila. So parang automatically eligible din sila. Yes. Mag-show lang sila ng proof. For example, PWD ID lang nila. So may siya, may magandang value, no? Yung ganong category. Kasi Yes. matagal na din nating ina-advocate yon na kapag IP sila, maraming private schools tayo na IP schools and mission talaga, no? Many religious congregations are running schools of this type. Automatically eligible na sila. So that's good news. Ang hindi lang kasama dito sa category A ay yung ALS at PEPT natin kasi may sarili silang category. Yun lang ang pinagkaiba doon. Yung susunod na category is category B, no? Ang category B are specific to public grade 10 completers. Pero may requirement na to sa kanila na dapat hindi lalagpas ng 97,111 pesos a month yung salary ng family. Yung 97,111 na yun, galing siya sa PIDS na study on income. So, Ito yata, Erap, ang pinaka-controversial sa mga Yes. public, no? Actually, nag-comment na tong si Senen Arago, no, na isang viewer natin. Yung po bang students na mayaman, kapag pumasok din sa public at lalampas doon sa ganong income level, ay tatanggihan din ng Oo. public schools? Yeah, maganda yung tanong na yun, ano? Kasi paano nga naman kapag graduate ka ng public school? Except tinanggap di ba? Tinanggap doon sa public school kahit hindi naman chine-check sa ngayon, di ba? Hindi naman chine-check ang kanilang annual income. Nagtapos sa public school, tapos lilipat ngayon sa private, no, using the because of the senior high school vouchers. Hindi na siya magko-qualify kung halimbawa ang salary ay above 97,000. Anong mangyayari sa kanya? Babalik siya sa public. So parang related doon sa tanong niya, di ba? So parang Right. mayaman ka, mas marami kang pera kaya hindi ka tatanggapin dito sa subsidy. Pero pwede ka doon sa absolutely free na public school na dapat ang talaga nag-aaral doon ay no? So dapat nag-a-align yung policies nila, di ba? Siyempre, sasabihin nila, hindi tayo pwedeng mag-refuse ng admission sa public schools kasi government yan. So kung hindi ka pwedeng mag-refuse doon, the same argument follows here na, di ba? Ganun din. So, sa palagay ko, dapat pag-isipan yon. No? Kasi nga, we should not look at the subsidy in isolation of other government support. Yung pagtatayo lang ng public schools in itself, no, it addresses the poor students, yung poorest of the poor kasi libre na yun So, babalik ulit to sa argument na yung subsidy is not really for poorest of the poor but middle income earners, no? Sabi ni Rod, inimbitan niyo lang ako dito, bakit may cross-examination? May initang ulo namin, Rod Para daw magkaroon ka naman ng emotion, hindi ka naman kasi nagpapakita ng emotion.
Palagi nga daw malungkot, sabi ni Di, sakto lang. Sabi ko, lagi na lang siyang malungkot. Lagi Ayun nga, malungkot. kasi matawa. Okay, so, sige, very good point yun, Attorney Erap. So, we hope we can discuss that with DepEd, no? And very receptive naman ang ating DepEd, no? Especially yung chair natin ngayon, Secretary Sani Angara, yung gas director natin, no? Si Director Tara Rama. So, Yeah, we'll they're discuss, Tara. Yeah. we'll discuss this matter with them. Sige, ano yung next Ano pa? category? Next category. Yung ating Next na category kasi is yung ALS and PEPD, category C. So, qualified dapat sila mag-grade 11 kasi kung complete lang nila, hindi pwede. Kailangan pasado talaga nila yung junior high school level ng ALS or PEPD. And then required din na 97,111 pesos yung cap na income nila. So, parang pareho to sa category B except ALS and PEPD qualifiers naman to. Okay. Next is category D. Ito, medyo interesting tong category D. Bago yan, bago. Yes, Hindi lang. Parang category B rin kasi to. Sila yung ESC grantees before. pero kinap nila kaya yun yung bagong part dun. So, yung category D, ESC grantees to na grade 10 computers na ESC grantee. Ang maganda naman dito, parang walang binigay na income level. So kung category D ka, ESC grantee, parang siya yung automatic ngayon na pasok sa Programa. sa voucher program. Kasi walang income hindi siya hiningan talaga. Pero Rod, walang income na hinihingi for incoming 11 kung Yes. grantee ka, so automatic. Pero at incoming 7 sa ESC program, ito yung may cap. Yes, oo. Pagpasok mo pa lang ng grade 7, may cap ka na. Whether Oo. public or private ka. Oo. So pagdating ng grade 11 naman, kung pasok ka na sa ESC, hindi ka na hahanapan ng salary. Eventually, Rod, ang mangyayari kasi dyan, kung kinap siya at 7 at ang continuing nito is to 10 and then automatically qualified sa 11, 12, pagdating ng araw, talagang lahat ng grantees mo na galing sa private ay capped. Correct. Or galing sa grade 6 public na nag-private at 7 capped. Income level, which is actually middle. Attorney Erap, yun naman yung ano nito, middle. Yung 97,000 for a family of 5. So ang bakit ba napaka-exact yung number 97? But hindi range din ano? So paano pag 98 or something? Range naman siya. It was low to middle. So ang eligibility now is from low to middle. May cap lang because of the PEDS and PSA work on this. Pero pinag-usapan na din yan sa pinaka-last na PAC meeting. What if 98,000? What if 100,000, di ba? What if hindi family of 5? Tama? Kasi family of 5, ang indication na middle at 97,000. Pwede ba silang tanggapin ng school selection committee? Ako, ang suggestion ko, dapat may iba pang factors to consider. Hindi lang yon. Dapat hindi lang yun di ba? Halimbawa, ilan ang pinapaaral mo? Kasi di ba, this should encourage parents to send their children, di ba, to school. So, kung 97 ka, pero isa lang naman, di ba, you're below 97, isa lang pinapaaral mo. Yung isa, 98 or 100,000 kinikita, marami naman siyang anak. Di ba? So, dapat may mga ganun, other factors that need to be considered. Ang bottom line, dapat, this should, increase access to education. Ibig sabihin, pag hindi ka pumasok dito, baka ang effect is, hindi na lang siya magpapaaral. Di ba? And mas gusto ba I don't think yan ang gusto ng gobyerno. So, actually, tama ka dun kasi dun sa mga non-ESC, tama? This is category E, no? Rod, wala ka pa dun, sa non-ESC. na mag-a-apply pa lang, Erap? Mag-a-apply pa, Ang application niyan sa PAC. At doon sa PAC na portal na ginagamit namin, which has a formula to determine prioritization, nakalagay ang number of family members. So hindi lang income level, another criterion is the number of family members. So may ganun siyang consideration.
Oh, paano yun? Pero hindi ka pupunta doon sa mga yung other considerations na yun. Hindi ka na makakarating doon kapag doon pa lang bagsak ka na doon sa annual income di ba? Disqualified ka na di ba? Okay, so yung tanong natin na syempre si Rod medyo mahihirapan din naman sumagot dyan. Pinag-usapan niya sa PAC, paano kung lalampas talaga ng middle, which is based on, ano pa na nga ito 2023, right Rod? 2023. Di ba? Sasabi na, 2026 na ngayon. Paano natin i-extrapolate, di ba? Ang middle income at in 2026. Again, we're looking into this. Pinag-usapan naman talaga to sa PAC meeting. And I suppose we will be informing the schools about this moving forward. But as it is, talagang ang pinanggalingan naman ito, Rod, correct me if I'm wrong, is talagang yung Congress, right, nudging the DepEd, which is the institutional owner of the program, to prioritize the low income. Kaya yun, ERAP siguro yung advocacy talaga pati ng COCOPEA sa bagay ito. Lalo na may K-12 voucher ka na moving forward. Paano natin ma-impress sa ating mga kongresista at mga senador na merong student choice component and it's really not just meant for the low income families. Yeah, empowering parental choice, So laging pinag-uusapan yung complementarity pero ito yung talaga sana maliwanag, na talagang merong operationalization of the complementarity principle under the Constitution. Sana talagang i-implement natin sana, di ba? Okay, ano pa? Ano pa, Rod? Ano pang controversial diyan? Pambaon mo, Rod. Ito, Rod, yung provision sa congested public na kailangan yung estudyante galing siya sa congested public. Sinagot na to ng DepEd sa isang clarificatory memo. Sige nga, anong sagot, Rod? Kailangan, so in other words, para sa benefit ng ating mga nakikinig, kailangan para ikaw ay maging subsidy beneficiary, kailangan galing ka sa congested public school, kung ikaw ay lilipat sa private using vouchers. Yes. Actually, nag-a-apply lang to sa category B. Public rate and completers. Yung lumilipat from public to private. Private senior high Ayun school. na naman, Rod. ERAP, ayaw kang palipatin kung hindi congested yung public mo. May nakalagay doon. Ang nakalagay lang naman kasi talaga is priority. Priority shall be given to learners who come from congested public school or yung division, yung school division na yon is congested also. So if you're coming from that area, priority ka sa category B. So yung clarification ng DepEd kasi na ni-release, I think that was towards the end of June, is wala pa yung data on congestion, yes. So hindi pa available yung data on congestion. So they won't be able to identify who among the applicants fall under yung congested na areas. So right now, according to DepEd, hindi muna natin i-apply yung provision na yon dun sa category B learners natin. So in effect, parang hindi muna siya titingnan. So if you're coming from a public junior high school, enrolling in a private senior high school to become a voucher program beneficiary, then hindi na yun hahanapin kung anong school ka ba galing, congested ba yan, yung STO mo ba congested. So wala nang ganun muna. Kanino bang idea yan, Doc D? Saan ba galing yung congestion yan? Well, kasi nga, di ba, I mean, you also attend those hearings, na insistent, di ba, ang ibang mga miyembro ng Senado at Kongreso na dapat itong programa na to makatulong sa congestion problem sa public. Agree naman tayo dyan. Kaya lang, parang di ba, when you implement a subsidy program, it should result in decongestion and avoid it, di ba? Kasi kung may congested ngayon, madi-decongest. Pero in the future, ma-avoid na.
So hindi ko maintindihan na kailangan para gumana ito, kumbaga kung umiiwas tayo na, 'di ba, umiiwas tayo sa karahasan, 'di ba? Eh di ba preventive kailangan may karahasan muna bago tumulong ang gobyerno. Hindi ko magets 'yun eh. Pangalawa, paano kung sabihin na natin by theory na decongest na lahat? Oo. Ibig sabihin titigil na yung gobyerno to fund? Paano naman sabihin ng mga estudyante kahit hindi congested sa public school, gusto lang naming lumipat. Kaya lang hindi kami makalipat kasi hindi namin kaya without a subsidy. Hindi ba tutulong ang gobyerno doon? So, congestion talaga ang magde-determine whether government will help or not. Parang hindi ko magets yung ano na yun. Kaya nga nung lumabas yon na parang may ganun, well, it's prioritization lang naman, which is of course the way to accommodate no such kinds of insistence no on the part of some members of the Senate and the House. Pero babalik ka nga dun sa right now, ang DepEd talaga may classroom problem, 'di ba? Ang laki ng backlog despite all the efforts na accelerate no yung building program. At second, yung classrooms na nandiyan na, may kailangan naman din silang i-condemn or i-renovate, and then nagkakaroon pa ng mga kalamidad. So talagang at nakikita mo yung empty classrooms no ng private na alam natin over the years yung decline ng enrollment sa private very significant. Yes. Kaya it's a probably no-brainer solution na i-move mo ang mga estudyante sa private schools. Yeah, and it's the logical effect. If you implement this properly, the decongestion should be the net effect of what they're doing. It should not be a condition before government funds. Yun ang ano. Alam mo naman ako, malakas lang loob ko magsasalita dito, pero sa Congress. Pag pinagalitan tayo, okay. Hindi tayo makasalita. Okay. Sige, Rod, ano pa? Yeah, may yung category na mention naman ng private grade and completers na may cap din na 97,100 level. Pero isang interesting na ano dito sa bagong guidelines natin is yun nga yung category D. Babalik ako sa category D. Mentioned a while ago na meron tayong ano, di ba? Parang yung kung magkano yung amounts ng subsidies natin sa voucher program, 22.5, maximum 22.5 yung NCR. No? So, sa guidelines kasi natin ngayon, ang category A, B, and C, 22.5 sa NCR. Pero pag ikaw naman, nasa category D and E, meaning ESC grantee or public rate and completer, a private rate and completer, 20,000 pesos lang. No, ang makukuha ng, 18,000 pesos ang makukuha ng learner. No? Ang advantage dito kasi kung category D ka, pwedeng tingnan kasi kung yung bata ay pasok dun sa 4Ps. No? Kasi kung ang category D ako, ESC grantee, tas ang magulang ko, kami, pamilya ko, 4Ps na beneficiary, may aangat ako bigla sa category A. Mas makakakuha siya ng mas malaking amount. Posible yun sa current guidelines. Meron bang may amounts ba na may voucher at ESC values ba na dependent sa categories? Yes. So, kasi katulad pa rin to nung dati, nung last. Sa vouchers yan, sa ESC wala. Sa ESC, wala. 9,000, 11,000, 13,000. Yes. Regardless kung category ka. Sa voucher program, doon nagkakaroon ng difference based on categories. Yes, oo. Kasi ang category A, B, and C, palaging maximum na value ng voucher, which is 22,500, 20,000, and 18,000. Tama ba yung ano? So Rod, meron kasing tanong itong si Jane Ocasio, no? Kung yung estudyante ESC grantee, tapos siya ay IP, dapat ilagay nila doon sa category, saan ba yung IP natin? Category A. Category A, and they will receive the higher voucher amount. Yes. Correct. Yun yung sa guidelines natin ngayon. Pwede mapunta dun sa higher na category kasi pasok sila dun sa yung social equity groups na in-identify ng DepEd.
So yon, interesting yon actually kasi marami din naman talaga tayong mga ESC grantees na PWD, may special needs, no? So pwede silang pumasok sa category Pero A. may documentation yon ha, because what we don't want to happen is that again, no, we are protecting the integrity of the program, no. Alam mo, nangyayari ito dati sa isang programa na ini-implement natin, no, Rod, yung sa tertiary education subsidy, na biglang naglabasan yung mga barangay certificates, no. So this time we really want to have notarized documents. Siyempre may mga complaints dito, no, nagastos pa sa magulang ang pagpapanotaryo bago makakuha ng subsidy. Yes. Actually, in addition to that kasi, nire-remind natin yung mga schools palagi, no, na dapat kumpleto yung mga documents ng bata sa kanilang mga folders. Kasi ito ang titingnan ng kung posibleng PAC, DepEd, or even COA pag bumisita ang mga yung agencies na tayo no, sa PAC. Kasi importante talaga yung documentation ng mga bata ngayon. So we always, palagi yan, nire-remind sila during orientation na kumpletuhin, no, ESC, even PSS, required na din magkaroon ng PSS na folder yung mga recipients natin sa PSS program. That's a very good reminder, Attorney Erap. The Commission on Audit is already visiting the schools and opening folders, no, of the grantees, no. So isa pa yan, no, sila rin ang may mga ganong comments ang Commission on Audit na kailangan yung GASPE ang siniserve niya yung low income. Na again, paulit-ulit, no, pag-explain natin, in fact we've written several letters. I don't know how COCOPEA can also help in this advocacy, no. Even the Commission on Audit would also make such audit observation findings, no, regarding this program. Baka hindi ganun ka-comprehensive or expansive ang pananaw sa programang ito. Yeah. Parang parang nawawala na tayo dun sa wisdom ng batas. No? Para saan ba ito? It should encourage, 'di ba? Learners or children to go to schools. Para bang kasalanan pa ngayon at nagsumikap or naggawa ng paraan na makapunta sa magandang eskwelahan na sila ay inisip lang nila dapat mayayaman lang ang nandun, no? Or again, it's subjective, 'di ba? Yung magkano yung kinikita, hindi mo naman pwedeng sabihin na dahil ganito kinikita niya ay may kaya yan. I mean, kaya nag-avail saan niya ba ginamit, 'di ba? Yung subsidy ng government, ginamit niya sa pagpapaaral. What's wrong with that? So parang merong parang merong inconsistency sa pagpapatupad. No, I'll refer to a different law, yung ating tertiary education subsidy. Yung part na yun, pag may part na binigay sa estudyante, pag may sumobra dun sa pambayad ng tuition, bahala na yung estudyante kung saan niya gagastusin. 'Di ba? Bibili ng motor or pambabayad ng kuryente ng magulang, and the government doesn't care. Ito yung subsidy na nabigay sa kanila, ginastos naman pang tuition. Why should we audit that, no? Na ginamit naman sa school, no? So, I think we have to be very consistent, and especially we should not lose sight of the wisdom behind the spirit, no, behind all of these laws supporting children going to schools. So, hindi lang congestion lagi ang controlling factor. So anyway, ano pa? Nako, tayo ay Ano ko lang dito, no, gusto ko lang i-emphasize. Noong nagkaroon ng parang maraming news about supposed ineligible beneficiaries na tinatawag nilang ghost sa voucher program. Kaya siguro nagkaroon ng ganitong apparently, no, parang pagiging stricto tungkol sa eligibility ng ating mga beneficiaries. Pero kung titignan mo sa pangkalahatan, ang grantees mo sa vouchers 1.2 million, no, in more than 4,000 schools. Siguro ang pinag-uusapan nating schools na nagkaroon ng problema ay easily 30 schools. Less than 1% nga, sabi, di ba? And to me, that if our perspective is from a perspective of mandadaya kasi, I think that's diba? That's unfair. That is very significant number, no? Ang problema kasi dito sa senior high school voucher program, nung inumpisahan ito, hindi na ipatupad yung gusto sanang mangyari ng PAC na equality assurance providers.
para Yeah. hindi lahat ng senior high schools pwedeng mag-admit ng mga estudyanteng eligible sa vouchers. Ngayon, gagawin na ng DepEd yan. So Yeah. meron tayong iba pang solution, no, na ina-adapt para talagang may integridad itong programa, para hindi tayo gumagawa ng mga guidelines na akala mo kailangan nating i-tighten dahil ang mga schools mandaraya. Yeah. Pero ako, Doc D, kapag ikaw yung nagsasabi niyan na kasi dati walang recognition kaya maraming senior high schools ang nakakatanggap ng estudyante para mag-avail ng subsidy without quality assurance. Ako, I accept that coming from you, no? Pero pag yung DepEd ang nagsasabi noon, hindi ko matanggap eh. Bakit? Kasi kahit walang recognition dati, ang nagbibigay naman ng permit DepEd din eh. Regional office. So ibig sabihin when they give out permits and those permits are used to avail of subsidies, hindi sila nagko-quality assurance. Meron din namang quality, meron silang opportunity na tingnan kung talagang fly by night or ba't hindi nila gawin. I mean, that's not an excuse for them. Pero sa atin kasi na nakakaintindi what recognition is, na mas mataas ang requirement, tayo sa private sector, we can say that. Pero kung sila, they cannot use it as an excuse. Parang ginamit pa nila yung kakulangan nila to excuse themselves from ano. Yan ang dapat masabi sa Senado pag naghihiring. Sino ba nagbibigay ng permit? So, bakit hindi mo sabihin? Dapat sabihin mo. Aba, sinabi ko nung minsan niya, kaya lang kinat na ako eh. Sabi sa akin, last na yan ah. Marami pa magsasalita, sabi. Anyway. Kaya talaga, pagkakataon itong K-12 voucher bill na to pag ito naging batas at talagang magkakasulatan ng implementing rules, doon natin lahat ilagay. No? Yes, So, yes. kita na natin over 30 years of experience in implementing. May tanong si Angelica Piano. Rod, baka lang magkamali ako sa sagot. Ikaw sumagot nito. What if the student came from a private school but not an ESC grantee? Pero pwede siyang i-categorize as category A member of the 4Ps. So, pwede yun, no? Ganun ang gagawin niya. Hindi na siya mag-a-apply sa portal. Correct. Yeah, tama yung sinabi mo na diretso na siya sa category A kasi so ipe-present na lang ng bata is yung 4Ps na IDs. Sa kanya, 4Ps sa na school ID. selection committee para maipasok siya sa programa. Kasi yung category A, public or private yan eh. Basta pasok ka doon sa social equity groups. And by the way, sorry, ang category A to D, ang application niya sa school mismo, yung category E sa OVAC, which is nagtapos na tayo last June 15 ba? Okay, so since 7:42 na at mukhang maganda rin yung next topic natin, move na tayo sa next topic, ERAP, no? Pero marami pa tayong pag-uusapan dito. Lagi naman natin kausap tong si Estrada Law tungkol dito sa itong mga provisions ng batas. We have a very responsive DepEd. Yeah. So talaga, pag-usapan natin mabuti ito. Kung paano we do not lose the spirit, as you said, no, of the GASPE programs. Pwede na bang mag-dinner si Rod? Pwede na. At ang sunod na topic natin ay sobrang related sa GASPE. Teka, excuse mo natin si Magdi-dinner muna. excuse mo natin si Rod. I'm sure thank this you, is Rod. not the last time. Sige, Rod. Thank you, Rod. Yeah, thank you. Thanks, Thank you Rod. for Thanks, Rod, inviting me. Thank you ulit Sige, namin. bye-bye. Good night. Good night. Right. Okay, Alright. so tayo naman ay lilipat sa next topic natin. At talagang very related to, from GASPE to juvenile justice. Connect na connect. Correct na connect. Seryoso ako. Iko-connect ko to. Iko-connect. Okay. Ang GASPE kasi, ang isang objective niya na hindi pinag-uusapan ng madalas ay quality education. Correct. Right? So kaya ka nagdi-decongest para dekalidad ang klase ng edukasyon na maibibigay ng mga eskwelahan, both public and private. And that means a strong PTA, that means adult supervision, a class size that is ideal, the teachers knowing the students. Yan lahat ang quality education eh. O, Yeah. tama. Attorney Sab na ito. Ang galing ni Doc D. Saka ang private kasi, 'di ba, that's the hallmark of private education. Merong discipline, 'di ba? That's a given kasi. So ano yan, merong social context din. 'Di ba, hindi lang access kundi
yan, lowering, palagay ko, it will also result in, lowering of criminality among, di ba? Crimes among children. Anyway, Attorney Sam, thank you for Thank joining us you. tonight. Yan. So, And bumati ka super muna. agree. Agree talaga kay Doc D. Agree nga. Siyempre, it all starts somewhere. Bago tayo humantong sa situation na kailangan pa natin pag-usapan kung may discernment o wala. Marami ng prior acts na nangyari. Marami ng situations na sana pwedeng na-guide or na-elevate yung education and environment ng bata. So, di ba? Dumating tayo sa usapin na paprosahan ba o hindi? Kasi meron nang nagawa. Late, So, ano na, tayo? late in the game. No? Yes, late na. May failure na. There's already a failure on the part of the guardian, society, of the state, ganun. And the schools, di ba? Yes. Oh, okay. So, sunod-sunod ng mga balita ng school-related violence, no? Di pa tayo natatapos dun sa shooting incident, meron na namang mga bago, no? May mga stabbing incidents na naman, tapos may mga iba din na foil, no? Or na stop, no? Or napigilan dahil nakitaan ng barel, no? Yung estudyante. So, mainit pa rin ang usapin ngayon about age of criminal responsibility. So, for the benefit of our educators and school representatives who are present tonight, ano ba talaga ang umiiral na batas pagdating sa mga bata na nakakakumit ng crimes? Okay. So, sige po. Para sa mga nakikinig sa atin, no? Para maliwanagan na tayo kasi marami tayong naririnig kung kailan ba nagkakaroon ng criminal responsibility ang isang minor. So, under the Juvenile Justice and Welfare Act, nakalagay doon, kapag ang minor, sabihin natin 15 years of age or under, exempt sila from criminal responsibility. Walang pananagutan kapag they are incapable of committing crimes. Yun They're naman. incapable of committing a crime. It doesn't mean na hindi sila magiging held accountable. I Okay. think that's where, mamaya pag-uusapan natin, but hindi sila criminally responsible. Iba siya sa usapin na hindi siya magiging accountable. Okay. Then, pag sinabi naman na ang minor is above 15 years, but below 18, and with discernment, maaari na siyang magkaroon ng criminal responsibility. But kapag ang bata naman is above 15 but below 18 at walang discernment, ibig sabihin, hindi niya sinasadya kung ano man yung nakomit niya, wala rin siyang criminal responsibility. In So, other ang words, hindi niya alam, no? Hindi niya alam. hindi niya alam. Walang wrongful intent, no? Yes. Walang Walang malice, discernment. walang intention. Hindi pinlano. Ganon. Mm-mm. Oh, okay. So, pero kung meron yon kahit minor, kung merong discernment, meron pa rin siyang criminal responsibility kung siya ay above 15, no? Kung siya ay 15 and 1 day. Yes, 15 in 1 day. 15 and 1 day. Kasi yan, hanggang ngayon, no, meron pa rin mga discussion. Paano kung 15 pero birthday ko na bukas, magsi-16 na ako. So, absolved na ako. Hindi. Kasi 15 years old and 1 day, considered na yon. So, under the law, so, meron na tayong ruling yan, Supreme Court ruling sa People versus De Leola. Sabi ng Supreme Court, kapag 15 years old and 1 day, kailangan na i-check kung nag-act with discernment yung bata. And I think ito yung laging pinag-uusapan ngayon. Kasi dun sa case nga na yun, yung bata was 15 and 2 months. So, very applicable, no? And again, yun nga, palaging pinag-uusapan, okay, so, I think laging issue ay, kung wala siyang discernment, anong mangyayari sa kanya? So anong mangyayari kung katulad nung nangyari sa Tacloban, no? Pero sabi may discernment, no? Yun ang ano. Pero assuming na yung 15 years old doon, no? Yung above 15, hindi siya nakitaan ng discernment. Mm. Anong mangyayari?
nakapatay, nakabaril. Anong mangyayari sa kanya? Actually, kapag wala siyang discernment, usually, ano talaga siya, wala siyang criminal responsibility. Pero it doesn't mean na hindi magkakaroon ng mga intervention programs na usually yan pinapangunahan ng atin ng DSWD and ng social workers. So, dito pumapasok yung pagkakaroon ng programa. It can be a community-based program na involved dyan not just DSWD, even yung mga taong nasa barangay, yung ating punong barangay. It can also include the participation of parents and nagkakaroon ng special program para doon sa minor na involved. So, yan talaga, ang focus ay to try to restore yung bata na mahaba pa yung buhay niya eh. Kung ngayon pa lang pwede na pang siyang magbago or maintindihan niya yung pagkakamali niya, pwede pa siyang maging mabuting miyembro ng society. At maidagdag ko lang, Attorney Sab, Yes. kahit walang discernment, above 15, walang discernment. Pero kung ang nakumit naman na crime ay serious, halimbawa murder, ganyan, robbery with rape, robbery with homicide, ganyan, kidnapping with rape, arson, anong sinasabi ng batas? Kapag ganung level naman ang nakumit pero sabi walang discernment. Okay. Kasi pag ganon, kapag yung bata, pag sinabi na yung nakumit, it's a serious offense, ano na siya, they are considered as neglected child. Neglected siya. Neglected child siya under the law. And if you're a neglected child, pwede nang mag-file ang DSWD ng petition for involuntary commitment. Pareho rin ba yan sa detention? Yung bang involuntary commitment, parang detention na rin ba yan? Hindi. So, yan yung beauty actually and advantage na binibigay ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kasi meron tayong iba yung treatment sa isang adult na nag-commit ng crime, yun yung may detention, ikinukulong. Iba yung treatment kapag bata ang involved. So ito, again, magkakaroon siya ito yung part na nagiging accountable sila. At the same time, mas malaking factor kasi dito ay yung rehabilitative purpose niya. Hindi siya nandoon primarily kasi gusto siyang parusahan ng batas. Nandoon siya kasi primarily, ang purpose ng batas ay ma-rehabilitate yung bata. Yes. At yun, di ba nabanggit mo, involuntary commitment, mag-file ng petition. So, sabi rin sa batas ay hindi yan bababa sa 1 year doon sa Hindi kanya. bababa. Yes, hindi bababa sa 1 year. Para si Doc D, meron yatang tanong. Naisip ko lang, kamukha nung tanong mo kanina, na yung mga eskwelahan nabigyan ng permit, tapos nagkaroon sila ng fraud, sa pag-implement ng vouchers. Itong mga magulang ng mga 15 and below, ano ang accountability nila? 'Di ba? Kasi yung bata was under their care, custody and supervision, so wala silang accountability in case yung bata nagkakaroon siya ng parang becomes in conflict with the law. Yeah, magandang tanong yan, kasi I think dun sa criminal liability wala, Wala. Pero dun sa civil liability kasi meron, Pero Yes. alam mo, that's a gray area. Maganda yung tanong ni Doc D. Kasi kung halimbawa nasa bahay, ang bata, tapos nasa poder ng magulang, siya ay nakakommit ng crime. See, we're talking about civil liability, yung liability ng magulang ay direct, Siya ang liable, hindi yung bata. Siya yung mananagot kung minor yon. Pero pag nasa school kasi ang bata, ang mananagot ay yung school. Pero and then subsidiarily liable lang yung parent. Pero halimbawa let's take the case yung sa Tacloban, halimbawa, at saka yung sa Cavite. Masasabi mo ba na totally yung nasa supervision na ng school yon? Halimbawa, nagdala ng kutsilyo galing sa bahay. Doon nagsimula di ba mas responsibility ng magulang yun kaysa nung school? Kasi nung nandun na sa school, may dala ng kutsilyo parang
ano pa magagawa mo, ano na do, no, nag-amok na yung bata. I think ayan ang ano, that's a gray area under the law. So ang sagot diyan, unfortunately, pag sa school nangyari, mas malaki ang pananagutan ng teacher in charge and school officials kaysa sa Oo. magulang. Oo. Yes. Ano lang yan, special parent. Paano naman yung parent? Tama. Yun na nga eh. Tsaka lalo na dapat yung ano, kaya dapat talagang ano, I mean, this i-review is not yung to batas. pass blame, no? Hindi naman tayo parang sino may kasalanan. But it's really a Yeah. matter of mga minors, they really need a lot of guidance and supervision. Correct. Seryosohin natin ang pagiging magulang, no? Sa mga Yes. bata. Para Tama hindi po. sa ganito. Kaya naman, Attorney Sab, agree ka ba na ibaba yung age of criminal responsibility from 15 and under to, sabi nga, 10, or in some other countries ay 12 and under? Do you agree with that? Ako siguro baka mabash ako dito kasi ang pulso ng bayan ngayon ay ibaba dahil sa mga nangyayari recently, many offenses are being committed. But I think as a human rights advocate, when I look at the Juvenile Justice and Welfare Act, titignan ko kasi siya not as a criminal law, tinitignan ko siya bilang a children's rights advocate. Na, o sige, meron tayong mga ganitong instances na nagkaroon ng commission ng crimes. Pero kung ibababa natin siya at i-blanket mo, lahat ng 10-year-old, 11-year-old na may gagawing crime, pwede magkaroon ng criminal responsibility. Gaano naman kalaki yung magiging epekto noon sa mas maraming bata? Parang for me, mahirap mag-decide na ngayon ibababa without actually conducting further studies na tama bang ibaba. Baka itong incident na to ay isolated instances, unfortunately, na sunod-sunod nangyayari. And if ibababa siya, ano yung basis natin? No? Parang knee-jerk, wag naman sana knee-jerk reaction. Kasi at the end of the day, merong bago sila dumating dyan sa punto na yan, there was a lot of fault that was committed. Diba sa ating sa batas nga natin meron tayong tinatawag na child at risk. Ito yung mga vulnerable children. Fina-flag na yan ng batas na vulnerable sila to commit a crime. Wala pa silang ginagawang offense, nafa-flag na sila na ito yung mga batang neglected, abandoned, nasali sa gang, di ba, napapabayaan ng mga magulang. So kinikilala na natin na kasi yung bata hindi naman yan inherently masamang tao May nagpupush sa kanila, may cause. Ano kaya yung root cause na yon? So for me, lowering criminal responsibility, hindi niya ma-answer yung hindi niya masasagot yung problema natin na dumarating sa ganung punto yung bata. So I think the better question is where do we go from here? How do we prevent yung ganitong actions instead of focusing on paano natin sila paparusahan? Parang anyway, Doc D. Yes, Kaya ako kay Attorney Sam, ang ganda ng sinabi niya, no? Kasi that aspect is punitive. Ito na naman tayo, no, sa pagparusa. Yung bata kasi, hindi naman yan masama nung pinanganak yan. So it's really the formative aspect. So sino yan? Magulang, home, eskwelahan, simbahan, buong lipunan. Diba, maraming maraming lahat tayo, I think, should think as to how we contributed to these kinds of events, to these events. What have we done wrong with the young, no? That we have in this country, no? Anong pagkukulang? Anong hindi nagagawa? I think ang isa pang punto is ang dali kasing magturo, no, ng dahilan. Halimbawa, kasi ang ating age of criminal responsibility ay 15 years old and under, late na, ganyan. Or sabihin natin, video games. Di ba? Kung ano, ang daling magturo pero wala tayong scientific basis, wala tayong proper research. Bakit natin ituturo na dapat ibaba yung age of criminal responsibility kung hindi naman tayo sure na yun ba, is it really the age of criminal responsibility
that drives children to commit crimes? In other words, pag binaba mo ba yan, bababa ang crimes committed by children. So yun ang, di ba? Hindi eh. Hindi, I think maliwanag na hindi naman yun ang dahilan. Marami pang ibang bagay na dapat tingnan. Like you said, no? Marami ng mga children at risk. Pero ano bang ginagawa natin para sila ay maiwasan na makapag-commit ng crimes? I think the focus should be there. No? Kasi at this point, kung sila ba ay mananagot o hindi, talaga napakadaling pag-usapan. Dapat pasagutin na natin. Pero ang hindi natin nakita, what happens before that? Yun ang may iwasan sana. At saka ang mangyayari niyan, parang ang off the hook, no? Ang nawala ng responsibilidad yung adults eh. Parang hinayaan mo na lang yung hayaan mo na. So yung proper guidance, supervision, and upbringing of children by adults, yun ang inalisan mo sila ng responsibilidad. Di ba? Pinasa mo ulit doon sa bata. Pinasa mo sa bata, hayaan mo na silang siguro, yeah. Go ahead. Attorney Sam, baka may study naman na kaya nating i-profile yung mga children in conflict with the law. There must be a profile here. Is it something about socioeconomic? If it's not socioeconomic, then what? Absentee parents? There must be a way by which we can make a determination sino ang pinaka-vulnerable. Diba? Yes. Based on yung current records mo ng children in conflict with the law. Yes. Hindi ako dyan, Doc Doris. But baka yan ay something na talagang pinag-uusapan na nila sa Senado, yung pagbababa ng criminal responsibility. Baka isa yan sa mga dapat nilang bigyan ng pansin na pagkaroon ng ganong pagsusuri, ng ganong profiling, or perhaps, kasi meron naman din tayo mga civil societies dedicated sa children's rights. Baka sila, maybe they can be tapped na kung meron na sila naging ganong pag-aaral o pagsusuri. So maybe that's also a good avenue to really level yung ano ba talagang para malaman nating lahat nasaan na ba tayo, ano ba nangyayari sa Pilipinas as a society. Diba? Kasi we remember, at least before, no, pag naririnig natin yung mga ganyang incident abroad, sinasabi natin, hindi yan mangyayari dito. Parang imposible. Hindi yan na masyadong malapit ang mga tao sa isa't isa dito. Lahat kami laging nagchichismisan sa labas. Ang mga bata laging magkakasama. So, hindi pro na mga bata dito gumawa ng ganyan. Pero ngayon, meron na, nag-start na. May isa So, pa maybe we have to look it back. Doc D and Attorney Sam, isa pa akong is also something parang troubling for me, no, when you think about it. Kasi yung reaction ng mga tao, since yung mga nangyari na incidents ay sa schools, no, the focus is on the schools. No, yung parang dapat safe space sa mga schools, dapat ganito gawin, ganyan. As if naman, pag wala sa school ay safer. Ang dami ring nangyari, mas malala. Hindi nyo lang nalalaman. I mean, sa school nga, nangyari na yan, regulated na doon. I mean, nag-check na nga doon ng cellphone. Bawal na nga ang cellphone. Bawal na. I mean, it's already a regulated environment. Nangyari pa. Pero dapat mas concerned tayo. Paano na yung sa labas? Hindi lang nare-report. So, I think the real problem is yung violence. No? What drives children to be violent, to commit bullying, and to commit crimes? In general, hindi ito kasalanan ng schools kung bakit nagkakaroon ng ganito. Erap, nakakatuwa yung comment mo kasi yung DepEd lahat na ginagawa, no? Magko-convince sila. Ngayon, on Friday, no, naimbitahan nga tayo dyan to talk about all of this, find out how the schools can respond, how to make the PTAs more active. Ginagawa lahat ng DepEd kasi yung eskwelahan. Wala kasing Department of Home eh. Walang ganun. Sino ba ang mag-govern at regulate ng lahat ng mga bahay-bahay, no? Para masabi rin kung paano ang kanilang dapat na behavior para sa kanilang in the parent-child relationship. At saka yung pagbabawal ng cellphone, Attorney Sam, sa loob ng school. Kahit ipagbawal mo doon, hindi naman doon ginagamit during school time kasi may klase nga. I mean, mas minimize yung minimal yung use doon. Ginagamit pag nasa bahay na or nasa labas na ng school. Diba? Actually, yun nga. Kasi pag nasa school ka, may iba kang ginagawa. Pero what's stopping them paglabas ng school kung anong ginagawa nila? So palagay ko, ang sunod na topic dapat, I think,
bakit mo pinagbabawal? Like, bawal lang cellphone, bawal lang social media agad no, sa estudyante. Bakit wala ba tayong magagawa to regulate content? Yan, number one. Kahit pa paano mabawasan. Like, adult and violent content naglipa na sa social media. So, social media ba ay for adults only na? or Parang sa sa Australia ba 'yon? or Ano ka or na, dapat 16 ka na before ka magkaroon ng social media. yeah, or cellphone is we treat it like a deadly weapon. Bawal na rin ang possession. Palagi ko bago tayo umabot dun, i-regulate nyo muna yung conduct din na matatanda eh. At saka Si yung, teacher, Rob, si Teacher Donna. Kakilala natin to, Baguio City, Carmela, oh, Montes. yeah. Lowering the age kaagad ang solution. I totally disagree. In capital letters, punitive agad ang gustong ipataw. No? Yan ang usual na talagang magiging reaction ng ating mga child advocates and educators. No? Kasi yun na nga, anong nangyari before? And I think yung Senate hearing on this revealed to us anong nangyari before. Di ba? Bago nangyari itong shooting incident. Ako naman, last year pa, ang dami ng school-related violence sa DepEd, di ba, sa mga public schools eh. So hindi naman to bago. I mean, mas lalong naging shock, merong shock and awe effect kasi may shooting na. Pero ako I'll just segue to to education and in relation to this. Sa akin kasi, and I'm sure this is shared by Doc D, being a former discipline, prefect of discipline. Sa akin, ng long-term solution to school-related violence and bullying is still character formation. I mean, shape their character at very young age. And in relation to that, empower schools to discipline their students. When I say that, ibig sabihin, it should be able to coerce parents to also to follow rules, hindi yung inaaway yung school or tinotolerate nila yung behavior ng anak nila. Di ba? I think DepEd should look into that. All it takes is to talk to teachers and schools na, alam mo yun, kinakampihan kasi yung magulang, kinakampihan ng DepEd offices, no? In many instances, wala namang abuse, sinusumbong lang doon. Pinagagalitan ng DepEd offices, mga regional offices yung schools. Wala nang disiplinang nangyayari. Kaya diyan nagkakaroon ng bullying thrives, no? Nato-tolerate kasi misplaced implementation of child protection policies. These are not my words or these are not my personal reflections. Galing yan sa mga teachers eh. Di ba? Nakita ko nga yung mga post mo tungkol dyan, sunod-sunod eh. Pero seriously ang mga teachers, like during the time I was teaching, nahihirapan din if the parents, diba, are not cooperative, if the teachers try to impose discipline, and the parents, get angry with the school and cover up for the child. That talagang complicated matter, no? Kaya very important talaga yung teacher parent partnership and the commitment of the parents, no, sa total formation ng kanilang mga anak. Alam mo, nagkakaroon ako minsan ng dito. Itong current generation natin, 'di ba? Parang anecdotal lang to, but I suppose research will reveal this. Konti na lang mag-anak, right? Current generation, no, seriously, especially of those who are those who have a certain education level, etc. Hindi masyadong hindi maagang magpakasal, and then second, hindi nag-aanak ng more than 2 or 3. I think it's really this generation, especially those who are schooling, talagang very clear sa kanilang accountability nila sa kanilang mga magiging anak. Oo nga, nakakatakot maging magulang ngayon. No? Nakakatakot nga maging teacher eh. Paano pa kung magulang ka? Di pareho it's worse. Ay, nako. Anyway, Sab, kung hindi lowering the criminal responsibility, so what should be done? Or at least what should be looked into? Hindi naman siya totally not lowering. Just for me, magkaroon lang muna ng tamang pag-aaral, ng yung objective na pag-aaral, if that is an option. Pero I agree na yun nga, I agree with the character building for minors. And I'm thinking hindi lang din
not just sa schools. Kasi yun nga, di naman pwedeng lahat ng burden nandun sa school, no? Nagtuturo na sila, nagka-character building pa sila, ilang oras lang naman yung mga batang nasa eskwelahan. Paano yung mga oras na wala yung mga bata sa eskwelahan? And I think dito papasok din yung responsibility of the state. Through local governments, through the barangay, na yung pagkakaroon ng mga community-based activities. Yung mga bata will be encouraged, halimbawa to join sports, kahit yung mga dancing, arts, para yung attention nila hindi lang papupunta yung after nila ng school, ano gagawin nila? Mag-computer games na lang sila, tapos wala na sila ibang kausap. So to encourage them to go out, encourage them to be with other minors, with other people, para din yung social skills nila mas na-develop. Paano yan, Attorney Sab? Sabi ni Secretary John Vic, ay, hindi yan responsibilidad ng local government. Sabi sa magulang, huwag niyo ipasa sa amin yan. I think Trabaho niya yan. nakakalimutan nila na it is actually one of the duties of the state, no, to rear and to guide the children. It's not just the responsibilities of the parents or the teachers in the schools. In fact, nung pumirma tayo sa UN Convention on the Rights of the Child, kasama dyan yung sinasabi ng Pilipinas na kami bilang isang bansa, sinasabi namin na we will take the responsibility to protect and to nurture and to develop our children. Yeah. So actually, parte yung responsibilidad natin. Correct. Yung although sa Constitution natin, it's the natural primary right and duty of the parents to rear children. Meron dun kasunod, di ba? Nakalagay doon, and it deserves the support of the state. Ibig sabihin, hindi mo rin silang pwedeng pabayaan on their own. Kailangan meron kayo provide an environment where parents can really rear their children properly. So, hindi pwedeng hands-off ang government totally. Siguro, Erap and attorney, no? Syempre, very clear tayo dito sa mga solutions natin which we think are really more comprehensive na formation programs, making sure that there's discipline that can be shared by parents and the teachers. No? Pero may mga solutions ka na kailangan din at this time. For example, sabi nga ni Benjo Basas, no, Teachers Dignity Coalition, wala naman talaga security guard sa mga eskwelahan, sa public. Ang mga sa private schools, meron yan na mga security guards. No? Sa public, wala. So kung habang nandito tayo sa situation na may volatility, kasi nga meron na tayong recognition na baka may mga hindi na supervised sa mga bata and have been influenced by such as what happened in Tacloban, no, by say different extremist groups, kailangan natin ng interim solutions. So yan yung mga barangay. Yung mga barangay, dapat sinesecure din nila, no? Kahit paano, visibility no, sa mga eskwelahan. Kahit ang mga magulang, dati nung nagtuturo ako, meron kami mga parang bantay bata. Mga magulang na nagro-rove, volunteering, no, to help the teacher supervise. Kasi yung teacher nagtuturo nasa loob ng classroom. Paano naman yung nasa corridor? Paano naman yung nasa field? Paano yung mga nasa labas? Correct. Diba? Ng campus, sino ang nagsusupervise? Hindi natin kailangan ng violence. So kahit yung ano lang, may nagdapa, may presence. Tsaka presence means a lot. Nag-aaway, di ba? Mga ganong klaseng mekanismo siguro. Maganda yung sinabi ni Benjo. Kasi yung problem sa public schools, security, no? Problema doon kapag nangyari katulad ng mga nangyari recently, hindi mo pwedeng habulin yung school kasi DepEd school yun. Government may-ari nun. You cannot sue the government for civil damages. Pero kung sa private school nangyari yan, hahanapan ka ng security guard, hanapan ka ng security measures, mga walls, etc. Because you can sue the institution itself for breach of its obligation on safety. Pero yung government, hindi mo naman sila, ang magiging pwedeng liable lang doon yung mga individuals na naging pabaya. So, kaya with more reason that they should protect children kasi they're vulnerable. Nasa public school na nga, umaasa na nga sa gobyerno dahil libre. Tapos hindi mo pa sila isi-secure yung kanilang safety. Diba? So, that's a good point. Pero, it's nobody's fault. I think this is a wake-up call for everyone. Diba? Hindi to dapat panahon na magsisihan, but it's a wake-up call for all of us. It's about time, no?
But it's a combination. No single solution will solve all of this. Talagang lahat yan, yung discipline, tighter measures, gagamitin ko na rin yung lagi nilang ginagamit, whole of nation approach. Ano ba? It takes a village to educate a child. Baka mamaya puro sa village na mag-enroll yung mga bata, kakasabi nyo yan. sa sa village office na. But yeah. Nung nasa school pa nga rin ako, yung mga parenting na yan, syempre sasabihin nila, wala ho kaming magulang out of the, abroad o overseas Filipino worker. Ay, hindi namin ina-accept na dahilan yan. So, sino ang adult na nagsusupervise sa'yo? Siya ang gusto naming makausap. 'Di ba? Kasi kung ang excuse mo is overseas Filipino worker siya, which is another 'di ba? That's actually an issue of migrant workers, no? Na nahihiwalay sila sa kanilang mga pamilya. Sino naman ang significant adult na nagsusupervise? Dahil hindi pwedeng wala. Tama. Ay, parang lumaki ang problema natin kanina, gospel eh. Lalo lumaki yung problema. Pero ano yan, talagang totoo, talagang related yan, poverty and access to education, yung rising crime rates sa atin, especially those involving minors. May kinalaman yan for sure, no? Pag out of school youth nga, di sila full-time, di ba? Ano sila, vagrants and 'di ba? Petty criminals, pickpockets, 'yun ang 'di ba? Madalas sa problema. Ngayon nasa school naman ganun din. Nakakalungkot, ba't na nagkaganyan itong mga kabataan? Ibalik ng tamang pagdidisiplina. Hindi pa nga abuso, but I think at some point gugustuhin mo rin na dapat may ibalik natin yung disiplina. Pero ako hindi rin ako agree doon sa mga sinasabi ng iba na ibalik na yung dati na yung namamalo, etc. Kasi iba naman yung panahon noon. Iba rin ngayon. So you cannot also say na yun ang tama. Hindi pa rin. Bawal pa rin dapat ang manakit. Namin ang prefect for discipline. Ginawa namin siyang coordinator for student formation. Kasi discipline is formation. Correct. Dapat formative ka para sila mismo on their own will realize na they will not succumb to bad behaviors, no, or do things that will affect negatively other people. So anyway, nako, dumami problema natin. Late na tayo. Baka gusto nyo umuwi na tayo. Naman, Attorney Sab, feeling ko, kailangan para natin ito pag-usapan. Abangan natin kung ano mga next steps pa ng Department of Education at even SWD, DILG, tingnan natin at baka kailangan din nating ako, Erab, ang dami mong talks on parenting, no? Parang kailangan yata natin bigyan ng tamang session yan. Sama natin Attorney Sab, no? Yeah. At nobody talks to the parents. I always say, okay, there are schools na very good initiatives, no, like USJR, talk to the parents. Pero in general, parang hindi ito isang practice na common sa maraming eskwelahan. Kailangan talaga ang mga parents natin, kausapin natin. Baka pati sila. Medyo natin. At saka mas maganda during times of peace. Wala pang problema, walang issues, specific issues. Pag-usapan na kasi mas madaling pag-usapan yan nang wala pang problema. So, kaya dumadami rin talaga yung mga schools na they convene the parents group, pag-usapan tong mga to. So, yeah. At saka si Attorney Sab, alam mo, hindi ko alam ba, baka kailangan din natin tong ma-invite ulit. Ewan ko kung mga usapan sa public interest, mga ICC. Gusto mo bang pumunta ron? Or yung mga impeachment kasi, di ba, ako minsan nagsasawa na ako yung mga tao na nagsasalita about it. Parang merong political or bias or partisan. So, pero marami rin katulad si Attorney Sab na mga public interest lawyers na very objective din yung kanilang I think yung mga kwentuhan namin ni Attorney Sab, they should also be heard by natin i-schedule others. Oo. Tama yung Kasi like ko sabi, lahat ng ginagawa natin, every single second of our lives, kita ng mga bata. And yun, that forms them. O pag nakita nilang, pwede pala sa Pilipinas ang sinungaling at magnanakaw, they will realize pwede yun. Pag gines natin yung mga mapolitika, yung si Secretary Llamas, si Christian Esguerra, ipano natin si Sab para
tanungin niya. Di ba? Ano ba si Sam? Si Sam ba yung uste? Uste din ba si Sam? Beda in uste. Uste, beda. UST Beta. Sige, so meron tayong usapang uste tayo dito. Usapang Yes. Siya na Oo, si- si Yamas. Oo, at si Christian. And, Oh, final words na si Sam. May final words Oh, pala. pero final. Oo. Well, yeah, sana lang yung mga nakikinig at yung mga makakausap pa nila, no? When we encounter yung discussions on this, of course, we sympathize sa lahat ng mga victims at sa kanilang mga pamilya. But also, before we pass judgment and before we give our opinion na dapat ganito, dapat ganyan, we also give a bit of empathy. Not just doon sa current na news na naririnig natin specifically, nako, itong batang to at itong batang to. Kasi dapat nating tandaan, whatever will be the change doon sa batas, it will not just affect itong currently minors na may controversy. Lahat ng minors maapektuhan. So sana, when we talk about this, isipin natin yung pangmalawakang epekto ng mga pinag-uusapan natin. Yun lang po. Yun, napakaganda. Maraming Okay. salamat. Thank you, Thank you, Attorney Sam. Sam. Maraming salamat. Oh, any announcement, Doc D? Meron kaming programa na mangyayari sa Singapore, National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Attorney Erap na nag-attend ka dito previously for school leaders, dahil gusto rin nating mabigyan ng pagkakataon lalo ng mga competitive private schools na makakita ng magandang modelo sa Singapore so that we can better improve provision in the Philippines. Oh, so yung mga hindi pa nakapunta dyan sa Singapore, saan mag-check? July 8 to 10 ito, pero baka kasi nag-overflow kami ngayon, baka sa October magkakaroon October tayo. na. O yung mga October, sumama na kayo dyan. Check ninyo kung hindi makasama ngayong July. Maganda yan. It's a good experience, and not only that, alam mo, napansin ko, Doc, yung mga pumupunta sa mga ganyan batch, talagang they connect very well. Ang tanungan is, anong batch mo sa NDPS, di ba? At saka talagang nakikita ko nag-implement ng data science unit sa kanilang mga eskwelahan. Very good ang kanilang mga comms program. So lahat ito, Nagtatanong sila kung paano nila i-implement. Technology. So nakakita ng mga modelo yan. Okay, so ito, Attorney. Ako naman, sa July 8, ako ay nasa Angelicum College. UST Angelicum, sorry, nalimutan ko UST. UST na nga pala sila. UST Angelicum, andyan po ako. Magkita-kita po tayo. And also on July 11, Parents General Assembly. Oh, yan, puro nga parents na, no? Sa Colegio de Santa Ana, dito sa Taguig City. Ayan, kita-kita po tayo. Yung mga iba, July 13 sa Camarines Sur. Ayan, inset po nila. Kita-kita rin po tayo dyan. So, okay, yun muna. Maraming salamat, Doc D. And of course, kanina si Attorney Sam. Attorney Sam at kay Ron. Yeah. By the way, last announcement, pinapatingin ko lahat ng comments dito ngayon para gagawa kami ng FAQs, kasi marami tayong hindi pa nasagot tungkol sa GASPE guidelines. GASPE, okay. Okay. Parang dumami lalo ang tanong natin sa GASPE. Oo naman, first time to implement this, so talagang magkakaroon ng mga tanong. With that, we'd like to thank everyone. We'll see you again on Monday. Okay, kita-kita po tayo ulit sa Monday. Dito sa Usapang Season 2. Magkamali 2. Thank you, everyone. Thank you, Rod. Thank you, everyone. Bye-bye.